Naintindihan nyo? Ibig sabihin, pag nailabas yun, mga kapatid, iyon ay pumasa. Si standard, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po, mga kapatid, ay dadaan din sa ganyan. Na bago po tayo, mga kapatid, bago po tayo talagang makakarating doon, makakapasok doon, kinakailangang pumasa tayo. Mamaya, mensahe po natin ay paano natin mapagtatagumpayan ang mga tukso. Kasi yun yung hahadlang sa'yo. Ang daming tukso sa mundo, mga kapatid. Pero paano ba natin mapagtatagumpayan yung mga tukso na yun, mga kapatid? Tandaan natin, ang dahilan kung bakit nahulog si Eva dahil sa natukso ng dyablo, mga kapatid. Amen. Kaya si Jesus Christ, naparito, mga kapatid, siya yung example natin na kung saan, kung tayo po ay mananampalataya ni Jesus, as Jesus overcome the temptation, yung sin, mga kapatid. Amen. Ganon din naman yung mga sumusunod sa Kanya ay mapagtatagumpayan ang mga tukso. Hallelujah. Praise God. So, let's talk about understanding the purpose of life. Amen. When we say purpose, mga kapatid, ang ibig sabihin ng purpose, amen, mga kapatid, may layunin ang isang bagay kung bakit nag-exist. Amen, mga kapatid. Praise God. So, God is love. So, if God is love, mga kapatid, dapat yung kanyang nilikha, taglay niya yung karakter ng Diyos. At ano yung karakter ng Diyos? Yung pagiging maibigin, mapagmahal, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, understanding the purpose of life, amen, na ang susi ng buhay ay nasa purpose. Because God is a God of purpose, mga kapatid. Amen. So, bawat parte ng katawan, mga kapatid, ay may function, may gamit. Amen ba, mga kapatid? Praise God. Pero kahit na yung tao, mga kapatid, na may abnormalities, binibigyan pa rin ni Lord, mga kapatid, ng abilities. Amen. Imagine, mga kapatid, may mga taong nabubuhay na walang mga kamay, kumakain sa pamamagitan ng paa, mga kapatid. Praise God. No? Iba naman, walang paa, walang kamay. Pero nakakaya pa rin, mga kapatid, na mabuhay. Amen. May mga katangian sila, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos para mabuhay. Amen. Kaya mapalad yung mga kumpleto ang katawan. Amen ba, mga kapatid? Praise God. Kasi yung mga taong kulang-kulang, mga kapatid, yung parte ng katawan, kayang mabuhay . Kayang mabuhay. Di lalo pa kaya yung taong kumpleto, mga kapatid. Amen. Masigit yung ability mo, dahil ikaw kumpleto ka, magagawa mo kung anong gusto mo. Tama, mga kapatid? Kaya dapat kayong magpasalamat sa Panginoon kasi ginawa kayong kumpleto. Amen ba, mga kapatid? Praise God. So dapat maintindihan natin, may purpose ka. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. May purpose ka, kapatid. Hallelujah. At dapat maintindihan po natin, mga kapatid, amen, na ang pinaka-purpose ng existence natin sa Diyos, mga kapatid, ay to worship the Lord. To serve the Lord. To love the Lord, mga kapatid. Amen. That is the purpose of life. Kaya kapag nakuha mo yung layunin na yan, mga kapatid, amen, maintindihan mo ang kahulugan ng buhay. Life is incomplete without God. Tandaan natin yan, mga kapatid. Amen. Ang magbibigay sa iyo ng kakuntentuhan sa buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Amen ba? So until purpose is discovered, existence has no meaning. Why? Because
purpose is the source of fulfillment. Purpose is the source of fulfillment. Meron ba tayong gustong maabot? Meron kang purpose. Okay? Pag wala kang purpose, wala kang maaabot. Wala kang maaabot, mga kapatid. Because purpose is the source of fulfillment. Amen. Praise God. Kaya kapag naabot mo yung purpose na yun, mga kapatid, amen, parang there's something fulfilling. May mga bagay na napupulfill tayo, mga kapatid. Bakit? Kasi yung purpose ay, amen, kapag ito ay naabot, mga kapatid, amen, nagkakaroon ka ng fulfillment. Amen, mga kapatid. Praise God. So, what is the purpose of the kingdom of God? And why we're still here? What is the reason, mga kapatid? Kasi ang purpose ng Diyos ay marami pang tao ang makapasok sa kingdom. Marami pa. Gusto niya, mga kapatid, na, amen, maraming maligtas. Sabi nga ni Pablo na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Amen. Praise God. Kaya, dito po, until purpose is discovered, existence has no meaning. Wala raw kabuluhan ang existence mo kapag, mga kapatid, hindi mo nadidiskubre, amen, ang iyong layunin. Ang purpose mo sa buhay. Amen. Alam niyo kung bakit may mga tao na sila po ay inspired bumangon ng maaga, magtrabaho, pumasok, mga kapatid, kahit malayo. Amen? Kasi ang kanilang layunin, mga kapatid, ay makapag-provide sa kanilang pamilya. Kaya kapag wala kang layunin mag-provide, mga kapatid, di ka gigising ng maaga. Hindi ka magpapagod, mga kapatid. Naintindihan niyo yon, mga kapatid? Ang purpose mo, siyempre, kaya ka nagtatrabaho para kumita. At para meron kang maitustos sa iyong mga mahal sa buhay, mga kapatid. Amen ba? Kaya kapag meron kang ganong layunin, may dahilan ka para bumangon. Tama? May dahilan ka para bumangon. Halimbawa, concern mo naman, magandang kalusugan. Bakit ka bumabangon ng maaga? Nagja-jogging ka, mga kapatid, nag-exercise ka. Kasi gusto mong ma-hit yung yung magandang pangangatawan, yung magandang kalusugan. O ngayon, pagdating sa spiritual, mga kapatid, bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Bakit mo ginagawa ito? Mga kapatid, gigising ka ng maaga. Okay? Ako, si pastor, ano bang dahilan? Bakit nagpupuyat? No? Bakit? Amen. Kahit na madaling araw na, gising pa rin si pastor. Kayo, sarap ng tulog nyo. Si pastor, 4:00 na. Mga kapatid, amen. Gumagawa pa ng sermon. Gumagawa pa ng mensahe. Praise God. Kasi, yun ang layunin, mga kapatid. Amen. Na kapag ka nagawa yun, may fulfillment kang mararamdaman. Amen, mga kapatid. Praise God. So, purpose is the source of fulfillment. Okay? So, ano bang dahilan, mga kapatid? What is the mother of invention? The mother of invention is necessity. Bakit nalikha o gumawa, nag-invent ang tao ng ventilador? Anong purpose niyan? Okay? To provide an artificial air. Amen? Para mag-provide ng artificial na hangin. Bakit? Amen? Ginawa po yung bangko, mga kapatid. Kung wala yan, nakasalampak tayong lahat dito. Okay? May purpose, di ba, mga kapatid? Amen? May purpose. May dahilan, mga kapatid. Amen? Na kapag
Yan ay nangyari, nagawa, mga kapatid, yung lumikha, may fulfillment siyang mararamdaman. Kasi na-provide niya yung pangangailangan. Yung pangangailangan. Amen. Ng mga tao. O tandaan natin, mga kapatid. Amen. Ang Panginoon ay meron pong fulfillment. Kaya nga, yung Genesis, mga kapatid, sa ikapitong araw, ano sabi? Nagpahinga, di ba? Hindi nangangahulugang napapagod ang Diyos, kaya siya nagpahinga. Nagpahinga siya, bakit? Tapos na eh. Nagawa na niya lahat, mga kapatid eh. Praise God. Pero there's more. Kasi bago nangyari, alam niya na magkakasala ang tao. Kaya doon pa lang sa langit, meron na siyang plano ng redemption. Meron siyang plano, mga kapatid, na i-restore tayo. Kaya, nung nangyari yon, mga kapatid, amen, nagkaroon ng fulfillment uli sa puso ng Diyos. Kasi ang tao na minsan na nagkasala at nahulog sa kasalanan ay muli niyang ibinabalik, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Amen. At mangyayari po yung ganap, yung lubos sa kagalakan ng Diyos kapag tayo ay kukunin na niya. Mga kapatid. Praise God. So, siya'y babalik na muli, sabi ng salita ng Diyos. At tayo po ay kanyang kukunin. Hallelujah. Kaya kung hindi tayo mamamatay, abutan tayo ni Lord na buhay, mga kapatid, praise God, mararanasan mo na sa isang kisap mata, magbabago ang iyong katauhan. Papalitan niya ng Diyos ng katawang wala ng kasiraan. Amen. So, hindi ho pwede itong papasok sa langit. Tandaan nyo ha. Kasi ito ay may kasiraan. Yan nga sabi ng Panginoon, ang laman at dugo, si Pablo may sabi nun ang laman at dugo ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Amen. Praise God. So tayo po ay kinakailangang maipanganak na muli yung tinatawag na born again experience, mga kapatid. Okay? So there's fulfilling. So fulfilling purpose must be the primary goal of every person. Okay? Fulfilling purpose must be the primary goal. Kung meron tayong layunin sa buhay, mga kapatid, amen, ay ma-fulfilled natin yung purpose sa buhay natin. Okay? Kapatid, tandaan po natin, kung mayroon tayong plano sa buhay, huwag nating kalimutang isama ang Diyos. Amen. Pag nawala ang Diyos at sineparate natin ang Diyos sa buhay natin, magiging chaos ang buhay kapag wala ang Panginoon na siyang dapat mag-orchestrate ng buhay natin, mga kapatid. Kaya may mga tao, mga kapatid, na walang kakontentuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi siya'y hiwalay sa Panginoon. Pero kapag ang tao may Panginoon at pinaglilingkuran niya yung Panginoon na yon, amen, nagkakaroon po tayo ng tunay na kahulugan ng buhay. Everybody say amen. What is your primary goal? Amen. To fulfill, amen, the purpose of your life. Okay? So ano ba yung purpose? Ano ba yung purpose? So, sabi diyan, mga kapatid, kapag wala tayong purpose, ang buhay ay parang naging isang experiment lamang, mga kapatid. Na kapag ang buhay para sa atin ay parang isang eksperimento, kaya marami nag-e-experiment Amen? Maraming nag-e-experiment. Ibig sabihin, yung salitang nag-e-experiment, ginagawa lahat ng bagay, mga kapatid, na ibig niyang gawin. Praise God. Kaya maraming frustration, mga kapatid, maraming disappointment,
Maraming failure, mga kapatid, because without purpose, life is subjective or it is a trial and error game. Para kang naglalaro ng trial and error, mga kapatid. Praise God. That is ruled by environmental influences and the circumstances of the moment. Maraming biktima, mga kapatid, amen, ng mga sirkumstansya. Amen? Praise God. At maraming biktima, mga kapatid, ng mga influences ng environment. Di ba ganyan tayo noon? Kung anong galaw ng mundo, galaw din natin. Kung anong ginagawa ng mundo, ginagawa din natin, mga kapatid. Bakit? Kasi biktima tayo ng environmental influence, mga kapatid. Amen. At madalas tayo ay biktima ng sirkumstansya sa buhay. Kaya hindi tulad ngayon, mga kapatid, kapag tayo ay nasa kingdom ng Panginoon, ang iyong kagalakan at katuwaan ay hindi nakabase sa sirkumstansya. Na ganyan tayo before, mga kapatid. Pag ang panahon sa buhay natin, dumarating po yung magandang panahon, masaya, mga kapatid, doon ka lang sasaya. Okay? Pero pag nasa kingdom ka, any circumstances in life, mga kapatid, you can rejoice. Amen? You can rejoice. Kahit may problema ka, you can rejoice. Mga kapatid. Amen. Why? Kasi iba na po ang naghahari sa buhay mo. Hindi na yung circumstansya, kundi yung paghahari ng Panginoon. So purpose, therefore, is the original intent in the mind of the Creator. So, ang pinaka-author ng salitang purpose ay walang iba kundi yung Creator. Okay? So, andyan na, nabigyan ko kayo ng example, di ba? Ang bangko, may dahilan kung bakit yan ay inimbento. Ang microphone, mga kapatid, ay may dahilan kung bakit ito na-imbento, mga kapatid. Kung natin, compare natin ang panahon, amen, sa lumang panahon, sa modernong panahon, ang laki po ng pagkakaiba, mga kapatid. Praise God. Pero, lahat ng bagay na nag-exist ngayon, hindi pa man nag-exist, mayroon ng propesya ang Biblia, mga kapatid. Meron ng prophecy. Mangyayari po yan. Yung sinasabi ni Daniel na ang karunungan ay lalago, mga kapatid. At yan po ay narito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Praise God. Ang tao, sobrang talino, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya nga, sa sobrang katalinuhan ng tao, pati nilikha ng Diyos pinakialaman. Kung ikaw, alanganin ka, gusto mo maging babae ka, hindi ka naman babae. Okay? So, anong gagawin mo? Pupunta ka doon sa espesyalista para magpapalit ka ng gender, mga kapatid, kahit tanggalin pa yon at palitan, mga kapatid, yung genes mo, kung anong pagkakalikasay ng Panginoon, hindi mababago yun. Ang anumang bagay na nilikha ng Diyos, hindi kayang baguhin ng tao. Intindihan natin yon, mga kapatid? Praise God. So, hindi ho pwede, mga kapatid, na yung purpose ng Diyos ay palitan mo. That is against the will of God. At yan ay paglapastangan yan sa Creator. Amen? Kaya delikado po, mga kapatid, purihin ng Diyos. Kaya, pag ang tao nakakilala sa Panginoon at naunawaan niya yung layunin ng Diyos, mga kapatid, at naliwanagan
ang kanyang kaisipan, kaya lang naman ng tao, mga kapatid, kaya lang naman ng tao ay nagiging gano'n ang buhay, mga kapatid. Dahil nga sa influence ng diablo, mga kapatid. Okay? Meron pong influence, mga kapatid, si Satanas para maglagay siya ng confusion. Tandaan natin yon. Amen. Siya po yung Diyos ng kasinungalingan. Yung paniwalain ka sa emosyon mo, mga kapatid. No? Kaya, yan, yung mga nasa ganong community, pati sila nagtayo ng religion eh. Ang pangalan ng religion po nila, Diyos Koday. Praise God. Diyos Koday, mga kapatid. At ang sentro po ng kanilang simbahan sa Baklaran. Praise God. Hallelujah. So, purpose is the original intent in the mind of the Creator. So, meron po talagang purpose ang Panginoon. Amen. Nung nilikha po niya ang lahat ng bagay, bakit hindi niya inunan tao? Bakit inuna muna niya yung lahat ng bagay na pangangailangan ng tao, mga kapatid? Bakit hindi niya muna nilikha ang lupa? Mga kapatid, no? Bakit hindi niya muna nilikha ang tao? Inuna niya yung lupa, mga kapatid. Praise God. No? Kasi may purpose, may layunin. Amen? Mga kapatid. So, ang produkto, bago ginawa, ang manufacturer, mga kapatid, ay meron munang na-establish na purpose. Saan? Saan? Sa mind. Imagine, mga kapatid, yung naka-imbento ng malit na kapraso na alambre, nung tinupi, naging milyonaryo kasi naging clip. Imagine, mga kapatid, malit na alambre lang yun. Pero, naging milyonaryo, mga kapatid. Yung iba, mga kapatid, pag nakakita ng daga, pinapatay. Pero yung naka-imbento, mga kapatid, anong cartoon character, mga kapatid, yung daga? Oo. Sino nanonood nun, mga kapatid? Si Mickey Mouse. Nakaisip, mga kapatid, no? Yung tao na mapagkakakitaan yan, pero sa ibang tao, peste yan. Pero yung daga, mga kapatid. Amen. Nung nabuo sa konsepto ng creator, mga kapatid, amen, nagawing cartoon, yung daga, pinangalanan niya ito na Mickey Mouse, mga kapatid. Ano nangyari? Yumaman, mga kapatid. So, there is a purpose established the mind of the manufacturer that gives conception to the idea that becomes the substance for the design and production of the product. Okay? Sa mga katwid, sabi dito, purpose precedes production, mga kapatid. Amen. May purpose. Bago po na-imbento yan at nailagay yan sa merkado, anumang mga bagay na nakikita nyo sa paligid natin, lahat yan may dahilan, may purpose. Everybody say amen. Praise God. So everything, product is produced by purpose for, amen, a purpose. Likewise, in the absence of purpose, time has no meaning. Wala raw kabuluhan ng oras, ang energy has no reason, and life has no precision. Ibig sabihin ng precision, hindi natin, mga kapatid, amen, matitiyak ang buhay kung anong meron tayo. Amen. So therefore, it is essential that we understand and discover our purpose in life so that we can experience an effective,
full, and rewarding life. Para ma-experience daw po natin yung buhay na effective, full, and rewarding life, mga kapatid. Amen. So, discover your purpose. Okay? So, purpose therefore is the original intent in the mind of the Creator that motivated him to create a particular item. It is the why that explains the reason for existence. So, sa madalit salita, you are created for a reason. You have a purpose. Meron kang layunin na gagampanan. Amen. Ang atin pong, praise God, kaligtasan na tinanggap sa Panginoon ay may dahilan. Everybody say amen. May reason, mga kapatid, kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon at tayo ay ibinilang, mga kapatid, sa kanyang kaharian. May gagawin ka. Okay? Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ka. As long na ang buhay mo ay ipinapagamit mo sa Panginoon, gagawa siya sa buhay mo. Mapupulfilled yung purpose, kung ano yung layunin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, as we continue to study this, mga kapatid, let's explore about our purpose. Amen. Atin pong saliksikin, uriin, amen, ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Especially, tayo ngayon ay taga-kingdom of God. Taga-kaharian tayo ng Diyos. At nararapat, alamin natin ang principle ng hari. Amen? Ano ang kanyang mga pamamahalaan o pamamahala? Ano ang kanyang, amen, pamamahala sa bawat isa sa atin? At paano po tayo dapat maging subjected, mga kapatid, sa rulership ng Panginoon? Everybody say amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. So hanggang dito na muna po yung ating Sunday School lesson, mga kapatid. Amen. So itutuloy po natin to next week. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. At amen. Muli tayo po ay magkaloob sa atin pong Sunday School offering, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So next week, mga kapatid, ay atin pong tuklasin na sa paglikha ng Diyos, mga kapatid, may sumabutahe, mga kapatid, Kaya kung bakit nadiskaril, mga kapatid, yung layunin ng Panginoon sa tao, kasi merong nagsabotage, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Let's pray, mga kapatid. Lord, we thank you for, hallelujah, the learnings that we have learned today. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil pinauunawa mo sa amin kung ano po ang layunin, plano mo sa buhay naming lahat. Hallelujah. Patuloy ka naming hinahayaan, Panginoon, na mag-operate sa buhay namin. Sapagkat kung kami po ang gagawa't kikilos sa buhay na ito, ay maaring kami, Panginoon, ay lumihis sa iyong layunin. Kaya, Lord, gamitin mo ang bawat buhay na meron kami na ipinahiram mo upang ito ay magagamit sa plano po na ninanais mo na mangyari sa buhay naming lahat. Hallelujah. Marami pong salamat. Ang papuri ay ibinabalik po namin sa iyo. To God be all the glory. Everybody say Amen. Praise God. Okay, break tayo ng 5 minutes, mga kapatid.